Mga kababayan, good evening, good morning, good afternoon, kung saan man kayo ngayon. So ngayon, meron po tayong panibagong reaksyonan patungkol nga dito kay Baste Duterte, no? Si anak ni Digong, si Mayor Baste ng Davao. Sa mga hindi po nakakaalam, kakapasok lang na balita, si Baste po ay nagmura, no? Sinabi niyang putang ina mo ka, Marcos. Sabi niya. So ito po, mga kababayan, ang sinabi ni Baste Duterte minura si PBBM dahil sa pagkakaaresto ng kanyang ama. Ayan, sa Kami News po ito, kaminews.com. Dito, sabi dito, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte recently unleashed a tirade ba to? O tirade against President Ferdinand Bongbong Marcos. According to a recent post by Inquirer on its social media page, Baste allegedly hurled invectives against PBBM. He also accused the president of allowing his father, Rodrigo Duterte, to be detained at the International Criminal Court sa The Hague. Ayan. So mga kababayan, ito yung sabi ni Baste na kung saan nagmumura nga siya. At sabi nga dito, sabi niya in English, this translates to, my father buried your father, but you're imprisoned my father, you son of a bitch. Sabi ni Baste. Sabi niya, pinalibing ng tatay ko ang tatay mo, pero pinakulong mo ang tatay ko. Yun ang sabi. Ayan in English, ayan, si Kitty at saka si Digong. In English, my father buried your father, but you're imprisoned my father, son of a bitch. The reported outburst stem from the ongoing ICC proceedings against Rodrigo Duterte, who is facing charge. This report statement has ignited a firestorm of online reaction, with netizens expressing a wide range of opinions. Ayan, so nakalagay dito, mga kababayan, na pinagmumura nga ni Baste. According to the recent post by Inquirer.net on X, formerly Twitter, Baste allegedly unleashed a tirade against PBBM, accusing him of allowing his father, former President Rodrigo Duterte, to be detained. Diba? Sabi niya dito, yung tatay mo, pinalibing ng tatay ko, pero yung tatay ko, pinakulong mo, putang ina ka. Sabi niya ha. Ayan, mga kababayan, sa balita. Kaya, actually, nagbibase lang tayo sa mga balita. Hindi tayo nag-imbento ng kwento. Hindi tayo gumagawa-gawa ng kwento. Kaya nga lang, mga kababayan, hindi natin mapigilan na mag-react tayo. Bakit? Ang mga DDS may karapatang magmura, ang mga DDS may karapatang mag-react, tapos tayo na PBBM supporter, hindi na. So, paano nangyari yung ganon? Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, at buko doon na minura ni Baste, na sabi niya, yung tatay ko pinalibing ang tatay mo, pero yung tatay ko pinakulong mo. Buko doon, nang hikayat pa ito at naghimok pa ito ng people power. Nako, alam nyo ba mga kababayan, hindi, actually para sa akin, hindi na po bago, no? Itong ganitong pangyayari, itong ganitong balita, hindi na po ito bago para sa akin kasi ginawa na din po ito ni Sara Duterte noon, mga kababayan. Kung naalala ninyo, pinagmumura po, no, ni Sara, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez at si BBM. So ito naman mga kababayan, ipakita ko sa inyo, baka may video ito So ipakita ko sa inyo mga kababayan kung totoo ba na nagmura si Baste. Ang imong amahan, ayan. Ipalupong sa akong amahan, pero akong amahan, ipapreso nemo, putang ina ka. Ang akong amahan, gipalubong ang imong amahan, pero akong amahan, gipapriso nimo, putang ina ka. In English translation or Tagalog translation, ang akong tatay, pinalibing ang tatay mo, pero yung tatay ko, pinapriso mo, putang ina ka. Yun po yun ha. Mga kababayan, nakita nyo naman po. Ayan ulitin natin na. Ang imong amahan, gipalupong sa akong amahan,
Pero akong amahan, ipapreso nemo, putang ina ka. Yung future ng sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me, the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. Marcos resign daw, Marcos resign. Yan yung sigaw ng mga taga Davao. Ngayon mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, yun po yung ibig sabihin. Kumbaga parang sinumbatan ngayon ni Baste si BBM na yung tatay mo pinalibing ng tatay ko, pero ikaw, yung tatay ko pinakulong mo. Putang ina ka. Tapos ito pa nga, naghihimok pa nga siya na di umano'y people power. So actually, mga kababayan, hindi ako abogado, pero sa loob ng ilang buwan, ilang taon akong bilang political vlogger, showbiz vlogger, content creator, reactor, ay naririnig ko po na kapag ikaw ay public official, kapag ikaw ay nasa posisyon nasa gobyerno, nangihimok ka, no, nang ko-convince ka na magkaroon ng kaguluhan, di ba? Kino-convince mo yung taong bayan na hinihimok mo sila na magsama-sama tayo, kalabanan natin ang gobyerno, sugurin natin ang Malacanang, ganyan-ganyan, katulad kay Harry Roque. Meron ka pong kakaharapin na kaso na tinatawag na citing to sedition or sedition ang tawag dyan. Katulad sa nangyari kay Senador Antonio Trillanes noon, sa mga hindi po nakakaalam, na nanghikayat at na nagkaisa sila at nagkaroon ng kudita, kinalaban si Gloria, kaya po yung nakulong si Senador Antonio Trillanes noon at ito yung nakasuhan ng sedisyon. So, hindi natin alam kung anong reaksyon ng Malacanang nito at ng palasyo patungkol sa ginagawa ngayon ni Basti Duterte na ito nga, naghihimok nga ng people power tapos nagparinig siya patungkol sa martial law. Alam nila ang consequences mga kababayan na kapag sumobra ang kaguluhan, no? Ganito lagi, may rally dito, rally doon, gulo dito, gulo doon. Ang mangyayari po dito, tapos magkaroon na ng sakitan, meron ng mapatay, merong mamatay, merong masaktan, may masugatan. Ang mangyari dyan, pag hindi na makontrol ng taong bayan ang sarili nila, lalo ng mga DDS na bobo, pag hindi nila makontrol, rally sila dito, manggugulo sila dito, susunugin na nila sa sasakyan ng mga kapulisan, tapos pag may mga ng kasundaluhan, anuhin nila, may possibility na malayo lang, no? Actually, malayo lang 3 buwan kung tuloy-tuloy ang ganitong sitwasyon ng mga bobo tangang-tangang DDS supporter magdeklara si Marcos ng martial law. Kasi ang mangyayari dito mga kababayan, kapag hindi makontrol ng kapulisan, kasundaluhan, itong kaguluhan, no, at manghihikayat na ng kaguluhan itong mga tao, no, na mga DDS, mga bobo, tanga-tanga, uto-uto, inote, lampas lupa, pangit ang lahi, talagang masasaktan sila sa sabihin ko, talagang magagalit sila, pero which is totoo naman. So, kapag hindi nila makontrol sarili nila, maniwala sila dyan sa mga pautot ng mga Duterte, diyan na mangyari na masaktan na sila, bubumbahin na sila ng tubig, gagisan ng teargas, yung iba nga, mababaril pa, kasi yung iba nito, manlaban pa, mapapalo pa ng mga pulis. So, mangyari dito, magdeklara si BBM ngayon ng martial law. Pag nagdeklara ng martial law, good luck. Good luck talaga. Pag nagdeklara ng martial law, subukan mong mag-rally. Pag nagdeclare na ng martial law, talagang kayo, ewan ko sa inyo kung maliban na lang kung ang ugali ni BBM mapariho kay noon, Marcos Sr. Si BBM ngayon tahimik lang, iba pag magalit. Alam nyo ba ang martial law? Bigyan ko lang kayo ng little kwento sa martial law. Sa martial law, once na mag-declared ang Pilipinas ng martial law, sundalo at kapulisan ang nasa lansangan. Ngayon, pag may nakitang kahina-hinalang bagay na gagawin mo, huhulihin ka, pag manlaban ka, bugbog, sarado ka. Arestuhin ka, bugbugin ka, pag manlaban ka, bartulinahin ka. Gusto nyo ganun mangyayari? Hindi nyo na magagawa yung kalayaan na ginagawa ninyo. Pwede ka mag-inom sa labas, nakahubad-hubad ka, nagyoyosi-yosi ka. Mga ganun, hindi na pwede kasi nga wala ng maximum tolerance nun. Nasusunod doon ang batas militar. Yun ang tinatawag natin martial law. So gulo yun. Nasa sa inyo yan.
Kung maniwala kayo sa mga Duterte, ngayon pag nag-martial law, walang magagawa ang mga Duterte. Oo, yun lang masasabi ko. Lalo ngayon, pinagmumura ni Basti si BBM. Pinalibing ng tatay ko yung tatay mo, tapos yung tatay ko, pinakulong mo, putang ina mo ka. Yun ang sabi ni Basti. Good luck na lang. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.